Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So Taurus, this reading is for the month of February. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila. Taurus sign, so put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So Taurus, month of February, love reading. Ang gagawin ko is love triangle reading. Taurus, para to sa mga may alam na may third party, may idea na may third party, or kilala yung third party. Okay? So, para to sa inyo. But hindi lahat. Okay? Just takes what resonates and leave the rest. So, I'm going to pull an oracle card. This is a Hearts Hidden oracle card for your situation, for your Hearts Hidden oracle card, and the other person Hearts Hidden oracle card. Taurus, Hearts Hidden. Ayun na yung nakatago mong nararamdaman. Taurus, nararamdaman mong hidden feelings. Beauty, charming, graceful, kind-hearted. So, let's see about the other person. Healing, releasing, purifying, cleansing. So, Taurus, I can see here that on your part, I think this is both. Same. Parang para sa akin, parang it's different siya na mga words or anything. Pero parang same ano lang siya, meaning. With the beauty here, butterfly, with the charming, graceful, and kind-hearted, is parang na din siyang healing. Parang inaayos yung sarili. Parang pinapurify din yung self in a way na mas nakafocus siya sa kagandahan ng paligid niya, sa sarili niya. Parang ganun. And ito naman, the other person is healing. So, pwedeng nag-let go na to. So, parang on your part, Taurus, is like you are already might be opening your doors. Might be for the new possibilities. Let's see. Love triangle reading. For you, Taurus, your person and the other person of your person. Love triangle reading. February 2026 for Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus. February love reading. Okay. Okay. Remember, Taurus, pwede tong vice versa or cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus, okay? Remember that. Okay, so Taurus, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Naiipit siya sa sitwasyon. Parang meron siyang feeling dito na nakatali siya or natatrap siya in a way. So, let's see. Let's clarify the Devil card. So, hindi nga talaga siya sure, Taurus, sa nararamdaman niya para sa'yo. Parang nadjujuggle siya sa feeling niya. Or minsan nakakaramdam siya ng coldness, emptiness. Minsan naman happy siya, okay naman. So, natatrap nga siya talaga.
So, ito siya is parang kayo ata yung merong nagkaroon ng imbalance connection ng person na to. And also, parang nabigatan sa sitwasyon, sa problema. Umalis to siya sa relasyon ninyo. And yung feeling niya naman dito sa other person is parang gusto niya ng second chance sa person na to. So, parang ito, mahal niya to. Parang gusto niyang mag-decide to offer this person love, pagbabalikan. Might be ito ay Taurus, hindi naman to para sa lahat, okay? But, ito kasi siguro pa nakikita ko dito. Siya nung nauna, yung other person. Kasi parang gusto niyang balikan to eh. He cheated on this person talaga. Nag-away sila. He cheated on this. And then, as a point siya na parang, yun nga, parang gusto niyang bumalik. Kumbaga, gusto niyang lumayo na sa kanya. Napapalingon pa siya. And parang this time yung feeling niya. Gusto niya ng second chance again. So, siguro feeling ko, nagkaroon kayo ng something nitong person na to, Taurus. Because nga, siguro nagandahan siya sa'yo. Taurus are beautiful people. So, lalo na yung Taurus rising, they are beautiful people talaga. Nagandahan siya sa charm mo, nagandahan siya sa'yo. You are very kind-hearted, you are very shy person, you are very graceful, and something ganong mga bagay. Kaya nagustuhan ka niya. So, I think, hindi naman siguro ikaw yung reason ng paghiwalay nila. Kasi nagtalo na to sila eh. Dito sa nakilala ka niya. Ngayon, naiipit siya ngayon sa sitwasyon because he do really like you. But then, hindi siya sure sa nararamdaman niya para sa'yo. I don't know, Taurus, if this person, may balak siya na i-ghost ka. Could be, or nangyari na to. So, what does he wants from you currently? Kasi gusto nga talaga niyang mag-let go. Might be this person really want to cut off the cycle na. To end the cycle. To have some changes sa buhay niya with this other person, with the ex. I think this is the ex. Dito banda. And parang gusto niya natuldukan tong sa inyo. And what does he wants from the other person currently is to do some action na balikan siya, to offer her love at bumalik. And gagawin niya talaga to. Not just what he want, but he will going to do it. So, I think pinagsabay niya to kayong dalawa. Nung una, until sa siguro nagtalo sila, until sa naghiwalay. Siguro nung time na nagka-problema na sila, nakilala ka na niya. And then, lalo silang nagkaroon ng gulo, lalo hanggang sa naghiwalay sila. Pero ngayon, na-realize niya talaga na mahal niya yung isa, kaya parang gusto niyang bumalik dito. So, the next 3 months hold for the both of you. Okay? The next 3 months hold for the both of you is, I think this person will still going to talk to you. Kakausapin ka pa din itong person na to. Let's see. Let's clarify. So, may mga pag-uusap pa din na mangyayari sa inyong dalawa, but still not sure about really like pag-i-stay na siya sa'yo. Kasi, ang plano niya talaga is to come back to that other person. Feeling ko din kasi dito sa kanila, dahil nga meron ng healing dito sa part ng other person. Siguro nahihirapan siyang bumalik dito. So, madaming eme-eme or madaming mga, wag muna, ayoko, ganyan, confrontation whatsoever. So, I think he is still talking to you, even bumabalik na siya dito sa isa. Pero andun pa rin kasi siya sa point na na-appreciate ka kasi niya. Kumbaga, hindi
naman para sa kanya na ganun kadali kang bitawan. Kahit alam niyang bibitawan ka niya, pero para sa kanya hindi ka ganun kadaling bitawan. Sobra kang na-appreciate niya sa buhay niya. So dito sa isa, the next 3 months, problemado pa din siya dito. Mahihirapan pa din siya dito because itong isa kasi sobra siyang nasaktan sa ginawa ng person na to, betrayals na ginawa ng person na to sa kanya. Okay, so this is the past person. And sobra siya nasaktan sa ginawa nitong person na to before. And kaya, ano siya, parang guarded siya. Hindi niya to kinakausap masyado or hindi niya pinapansin. Though siguro, nagme-message tong person mo sa kanya, ganyan, gusto nang makipagbalikan, gusto niya makipag-ayos, gusto nang magbago. Pero, ang pinapakita dito ng other person is parang deadma. Parang mas pinapakita niya na kaya niyang wala itong person mo. So, while tinatry niya yung best niya na bumalik dito, you're still talking or kinakausap ka pa din niya even na bumabalik na siya dito. So, how your communication flow be? Yun nga, tired, on and off. So, if wala ka naman talagang idea about what is happening sa kanila, so, parang asa po na kahit kinakausap ka niya, kahit nakikipag-communicate siya sa'yo or kayo pa, hindi naman talaga siya sure. Nagsisinungaling talaga siya sa'yo. Siyempre, hindi niya sasabihin sa'yo na bumabalik siya dito. So, may mga lies dito. Secrets, lies. So, on your part, parang nag-aantay ka or mag-aantay ka sa mga pangako niya o sa mga possibility na magseryoso na ayusin na maayos na talaga. So, ikaw yung parang innocent in a way sa mga pinaggagawa niya. So, as a point na even before, I just really don't know kung I think you are innocent about kung anong meron talaga sa kanilang dalawa. Hindi ko nga alam kung alam mo about this or not. So, just comment down below. Kasi dito nag-aantay ka eh. Nag-aantay ka dito kung kailan siya magseryoso, kailan ba niya to pa rin yung pangako niya. Kasi nandyan pa rin siya eh. Pero parang walang nangyayari. Kumbaga walang action in a way. So, ila-let go niya ba itong other person? He's not sure. Hindi niya alam. Kasi feeling ko ang may option kasi siya dito eh. I think yung option niya dito is kung hindi na talaga siya tatanggapin ng tong isa na to, then he will going to let go. Might be to choose you instead. Pero kung mapapatawad siya nito, then magko-commit siya dito, hindi niya to i-let go. Parang ganun. Kasi hindi naman na innocent itong other person sa mga panloloko niya. Not just because of you, but maybe sa mga noon pa na mga pinagdadaanan nilang dalawa. So, magta-try pa kasi siya na to chase this person. Ayusin yung mga dapat ayusin. Pero, kung hindi na talaga siya tatanggapin ng isa, then hindi na siya kakausapin pa, kahit pa anong effort ang gagawin niya, then siguro ilalat ko niya. So, will he commit to you? Okay? Let's see. I think he will. Kasi not because mawawala yung pagmamahal niya dito or mawawala yung yung gana niya dito, but because the other person choose to heal na. Healing, releasing, purifying, cleansing, meaning kini-cleanse niya na yung mga negativity sa buhay niya, and this person, your person, is negative para sa kanya. So, wala na.
So, at dito siya, kung sakaling hindi na talaga siya tatanggapin ito, magpo-focus na din siya sa'yo. To have a changes na din sa buhay niya dito. Pero, sa totoo lang, hindi madali to. Magiging imbalance pa yung sitwasyon ninyong dalawa. Kasi, feeling ko dito sa other person na to, iisipin niya pa din to, gugulo pa din to sa isipan niya. Pero, he will going to try to. Hindi naman siguro magkukumit talaga siya sa'yo as kayo na talaga. He will going to try to focus on your relationship. Kasi hindi naman na siya tatanggapin dito. So, magpo-focus siya. But then, may nakikita pa din kasi ako dito na darating kasi yung araw, mapapansin mo din sa person na to na parang feeling mo ginagawa ka lang niyang tanga. So, magko-commit ba siya? I mean, what will be going to be their outcome? So, feeling ko ila-let go niya din to. Etong person na to. Ila-let go niya din to. Kasi feeling ko, mapapagod na din siya eh. Mapapagod na din siya na kung paano niya maibalik yung pagmamahal at tiwala ng taong yun. Kakausapin niya pa rin talaga to, pero feeling ko may mga changes na talaga. Siguro feeling ko ipapakita nga ng other person na to na may iba na siya, mga ganong mga bagay. Kahit pa siguro mag-try pa siya na bumalik dito at ayusin yung mga dapat ayusin, maibalik yung harmony ng pagmamahalan nila. Lalong ipapakita ng other person na ayoko na and may iba na ako, mga ganong mga bagay. So dito naman kasi sa'yo, kaya nga sabi ko kanina, 'di ba, yung feeling ko dito, nasa sense ko, yung oracle card man, oracle card nung isa is parang just the same, kahit iba-ibang words lang, pero parang iisa lang siya, nahuhulog pa din siya sa healing, pag-move on or something ganyan, focus sa sarili. Kasi dito kasi sa'yo, parang magkakaroon sa'yo din dito ng clarity eh. Na iba talaga yung treatment niya sa'yo. Like, hindi talaga siya nakafocus sa relationship niyo. Parang magkakaroon sa'yo dito ng clarity talaga about this. Na even if mag-offer pa siya sa'yo ng sabihin natin na love, new beginning, or something like that, mahulog pa din talaga kayo na dahan-dahan kayong mawawasak dalawa. Pasensya na sa ingay. Dahan-dahan kayong mawawasak na dalawa. Maiipit at maiipit kasi din siya sa sitwasyon eh. Or as a point na maiipit ka sa sitwasyon about decision kung should I let go or not. Baga hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging comfortable. Sorry, early pa pero nagtilaok na yung manok. Anyway, sorry about that. Gugulo kasi to sa isipan mo, may stress ka kasi talaga. And parang feeling mo na you really want to na mabuo kayo. Might be to build a family or something like that. Pero parang ando na kasi sa point na mapapansin mo kasi sa kanya na parang hindi siya into sa pangarap mo. Hindi siya into your plans. Parang feeling ko ang pinapakita niya siguro sa'yo dito is yung bahala na kung mangyari. Okay, yan ang gusto mo. Pero wala nang plan sa kanya, wala nang excitement or anything. So parang mapapansin mo din na might be he is really not into me. And magkakaroon talaga to ng clarity sa'yo. Kaya nga nakikita ko dito that might be he will still going to release this person in the future. So Taurus, you might be dealing with Capricorn, or Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Leo, Aquarius,
I can see also Pisces, Taurus, might be same Taurus, or might be this is you, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius. Okay, you might be also dealing with Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God bless. I forgot, Taurus. Sabi ko na talaga makalimutan ko to. I'm going to pull an oracle card pa pala kasi na-start ko na to kay Aries eh. So, i-continue ko na lang to sa video. I'm going to pull an oracle card for you. Oh, this is only for you, Taurus. Healing. So, same thing. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed is healed this moment. So, might be there is a possibility na yung relationship ninyo ng person mo needs really a healing. Might be individually or kung kaya sana na both yung relasyon nyo mismo talaga ang need na i-heal. But then, may mga times talaga dito na ang needed talaga na healing is separation. I mean, individually. Kailangan mo mag-heal and kailangan niya din mag-heal from his past. Kailangan mo mag-heal sa mga nangyayari sa relasyon ninyo. So,